Matic kapag naglalabas ang Poco ng bagong phone, pag-uusapan talaga yan dahil sa lupit nito. Affordable pero siksik. And yes, official na itong Poco X8 series at itong pag-uusapan natin ngayon ay itong Poco X8 Pro Max. Game, huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, may dalawang variant tayo para dito sa Poco X8 Pro Max. 25,999 para sa 12,256 at 27,999 naman para sa 12 gigs of RAM, 512 gigs of storage. Of course, syempre may pa early bird promo ang Poco dyan. Nasa description yung info tungkol dyan at yung official link kung saan mo mabibili itong phone na to. Pagdating sa design, as you can see, simple lang siya, di ba? May stripes aesthetic sa back panel nito, then sa material na ginamit naman, meron siyang metal frame tapos fiberglass naman yung back panel nito. Pero ito yung unique sa design nito guys, may dynamic RGB light siya na nakapaikot sa camera lens nito. Hindi lang siya basta-basta ilaw, functional yan. Gumagana yan sa charging status, app notifications, call reminders, at kung gusto lang natin siyang naka-on kapag naglalaro. Aside pa dito guys, matibay itong phone na to Protected ng Corning Gorilla Glass 7i yung kanyang screen, tapos nakakuha ito ng 5 stars drop resistance, crash resistance, and bending resistance. Plus, may IP66, IP68, IP69, and IP69K. Ibig sabihin lang nito, pwede natin siyang balagbagin, no? Sa dumi, sa buhangin, malubog sa tubig up to 2 meters hanggang 30 minutes against pressure water, cold and hot, kayang-kaya mag-survive nitong Poco X8 Pro Max. Kaya naman overall, hindi lang performance yung focus ng Poco dito, no? Kundi yung long-term use na mabibigay sa atin nito. Alam niyo yun, yung may assurance na tatagal sa lahat ng sitwasyon. Oh, ito na. Ito yung literal na babalagbagin natin, no? Pagdating sa performance itong Poco X8 Pro Max. Equip ito ng flagship MediaTek Dimensity 9500S chip na merong LPDDR5X na RAM, UFS 4.1 na storage, Bluetooth 6.0 na at naka Wi-Fi 7. Supported ng eSIM to Pwede tayo magdalawang nano SIM or isang nano SIM plus isang eSIM. As a eSIM user, happy ako na meron tayo dito. Tapos yung isa sa nagustuhan ko dito, meron siyang massive 8,500 mAh silicon carbon battery at hindi lang yun kasi supported siya ng 100 watts hypercharge at 27 watts wired reverse charging. Expect natin sa battery na meron dito guys, magtatagal talaga siya ng isang buong araw or dalawa, depende kung paano natin siya gagamitin. Also, this time may sense na yung reverse charging talaga nito kasi bukod sa 27 watts na siya, mataas nga ang battery. So kung meron kayong extra phone or any device na palagi mong dala-dala, if ever na makalimutan yung power bank mo or wala ka talaga, good backup power bank talaga to, di ba? Mention ko na rin pala na ultrasonic in-display fingerprint scanner na rin yung ginamit dito sa Poco X8 Pro Max, and nakakatuwa kasi alam natin na mas secure, mas responsive at mas mabilis kapag ito yung gamit. At in fairness, solid din yung speaker nitong phone na to. Meron siyang symmetrical dual speaker, no? Meaning kung gaano kalakas at gaano kaganda yung main nito, ganun din yung sa may top part na speaker nito. Ito, parinig ko sa inyo na mabilisan. Diba? Kahit saan natin itapat, same lang yung output. Pagdating naman sa gaming guys, ito yung literal na hindi ka talaga bibitinin sa performance. Una sa lahat, nakakuha ito ng 2.7 plus million Antutu score. Dito pa lang may idea na tayo kung gaano kalakas. Plus, nakatulong din dito yung cooling system niya na according sa kanila, up to 3 degrees Celsius ang reduction nito, meaning mas mahabang paglalaro ang magagawa natin dito. At dito pa rin yung game turbo nito para ma-maximize pa natin yung performance nito. May ibang settings din like enhanced visuals, voice changer, screen recording, at iba pa. And yep, speaking of gaming, check nyo guys itong game test gameplay na nagawa ko dito sa Poco X8 Pro Max.
So display naman guys, ganda rin ng overall experience ko dito. Meron siyang big 8.83-inch AMOLED display na merong 1.5K resolution, 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate, and up to 3,500 nits peak brightness. Ang liwanag ng display nito guys na kahit nasa labas natin siya gagamitin, hindi tayo mahihirapan. Plus, meron siyang wet touch display 2.0. Meaning kahit basa yung kamay mo, magagamit mo siya ng maayos. And very useful to sa katulad kong pasmado. Meron siyang eye care protection na certified ng TUV Rhineland. Tapos sa Netflix guys, supported siya ng Widevine L1, HDR10, HDR10 Plus, and Dolby Vision. Manipis ang bezels, maliit ang punch hole, maganda yung kulay na nilalabas nito. Kaya yun, overall, pagdating sa entertainment, media consumption, binge watching, and of course gaming, may enjoy mo talaga dito sa Poco X8 Pro Max. Pagdating naman sa camera nitong phone na to, meron tayo ditong 50 megapixel main camera with Light Fusion 600 image sensor, plus meron siyang kasamang 8 megapixel ultra wide camera. Then sa front camera naman guys, meron tayo ditong 20 megapixels. Pwede tayo mag-shoot ng 4K up to 60 FPS sa main camera, pero unfortunately 1080p pa rin sa front camera. Anyway, bukod sa portrait mode nito, meron pa tayong iba't ibang modes na pwedeng gamitin, like yung kanyang slow motion, dual video, time lapse, at iba pa. And para naman sa camera samples itong Poco X8 Pro Max, eto guys, panoorin nyo. Ito yung sample video recording ng 4K 60 FPS dito sa main camera itong Poco X8 Pro Max. So you can see, very smooth naman kahit na naglalakad tayo guys. Details, ayan, kitang kita, malinaw. And yung kanyang overall dynamic range, okay naman. And ito naman yung sa front camera niya, 1080p 60 FPS. So as you can see, okay naman ang movement. I mean, smooth naman siya. Ayan, dynamic range. Okay lang, hindi siya hirap mag-adjust, no, sa maliwanag and sa madilim na part. So, yep. And that's it guys for today's video. Ito po ang Poco X8 Pro Max. Another solid phone na balance, or higit pa nga for me, no, pagdating sa presyo niya, despite na alam niyo nagsisitaasan yung mga phone ngayon, mga gadgets, no, dahil sa memories, no, and AI. Pero para sa akin guys, yung kanyang battery performance, yung durability, yung talagang tumatak sa akin dito eh. Kahit batuin mo ng mabibigat na games, kayang-kaya, pang matagalan din na gamitan, and very useful to sa mga riders dyan, no, or sa mga hardcore users na talagang maghapon maglaro. Eh ikaw ba, ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa Poco X8 Pro Max? Comment mo dyan sa baba, pag-usapan natin yan. Again guys, kung interesado kayo dito sa Poco X8 Pro Max, meron akong official link nito na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!